Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. At narito pong muli tayo upang ating pong sampahin ang ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. At ating pong pakinggan ang sinasabi sa aklat ng Juan, Kabanata 4, talataang 23 hanggang sa 24. At ganito po ang ating mababasa. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Purihin ang Diyos sa pagbabasa at pagkarinig ng kanyang pananasalita at tayo po ang manalangin. O dakilang Diyos, Ikaw ang Diyos na siyang lumikha ng langit at ng lupa. Ikaw ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay na narito sa lupa, Panginoon. Lord God, muli po sa umagang ito, amin po nga sama-samang sambahin at dadakilain ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin. Ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas, na inaasahan namin sa lahat ng oras, na Ikaw, Panginoon, ang siyang tagapagligtas namin na kinikilala at wala ng iba. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, tanggapin po ang aming papurit pagsamba sa iyo, na maibigay namin ang mataas na papuri sa iyo. Ikaw lamang, mga Diyos, ang aming itataas at hindi ang aming mga sarili. Kaya Panginoon, sa umagang ito, hinihingi po namin ang kapatawaran sa iyo sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala sa iyo. Ito man, Panginoon, ay hayag namin ginagawa. Patawarin mo kami, O God, na ito, Panginoon, mga bagay na ito na nandito sa mundong ito na minsan nakakalimot din kami. Subalit, kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo dahil Ikaw ang Diyos ng pagpatawad. Tulungan mo ang bawat isa sa aming Panginoon na gaganap sa umagang ito na ang aming tungkulin, Panginoon, sa pagsamba namin sa iyo. Ikaw lamang, Panginoon, na aming kinikilalang Diyos ang siya naming sasambahin. Kaya, O God, tulungan mo ang iyong lingkod, Panginoon, na siya magdadala ng iyong mensahe, ang lahat ng sa amin, Panginoon, na magbibigay sa iyo ng mga tungkulin na dapat namin maibigay sa iyo, Panginoon, ay gabayan kami hanggang kami ay makatapos. Kaya, O God, tanggapin mo ang aming papuri sa iyo sa umagang ito. At ang lahat ng mga nanunood sa kanilang mga tahanan, Panginoon, i-bless mo po sila, O God. Pagpalain sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga ginagawa. At ang lahat ng may mga karamdaman sa umagang ito, Panginoon, ay pagalingin mo upang aming mai-focus, Panginoon, ang aming pakikinig sa iyong mga salita dahil ito ang magbibigay sa amin ng kalakasan sa aming pamumuhay dito sa lupang ito. Kaya, God, ang mga salita mong ito na aming pakikinggan ay tumimo sa aming puso at ito ay aming maisabuhay. Kaya, O God, naway mapuri ka namin, maitaas ka namin sa umagang ito. At ang lahat ng ito, O God, ay aming hinihingit, dinadalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po mga kapatid. Alam ko pong miss na po natin ng isa't isa pero hindi po ito magiging hadlang upang papurihan ng Panginoon. Amen po ba doon? Ayan, amen. Lahat nga po ng bless ay magsabi na kasama ko ang Diyos. Amen. Kaya ngayong umagang ito, patuloy po nating purihin at awitan ng Panginoon. Let's sing our first song, Now That You're Near. Let's clap our hands, church. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to
I know I'm not the same. My life you've changed. I wanna be with you. I wanna be with you. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you've changed. I wanna be with you. I wanna be. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you've changed. I wanna be with you. I wanna be with you. And I will sing for you always. 'Cause in your presence, God, is where I wanna stay. Let's clap our hands, church. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you've changed. I wanna be with you. I wanna be. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you've changed. I wanna be with you. I wanna be with you. Patuloy po nating damhin ang presensya ng ating Panginoon. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding of how I've been set free? There is a cross that bears the burden, where another died for me. There is another in the fire. All my debt that's still dead beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore. And should I fall in the space between what remains of me and this reckoning, either way I won't doubt the things of this world. Oh, I know I will never be alone. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding
What power set me free? There is a grave that holds nobody, and now the tower lives in me. There is another in the fire. Oh, 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 I can see the light in the darkness as the darkness bows to Him. I can hear the roar in the heavens as the space between words thin. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls give in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. There is no other name but the name that is Jesus. He who was and still is and will be through it all. So come with me in the space between all the things unseen and this reckoning. I know I will never be alone. I know I will never be alone. There'll be another in the fire standing next to me. There'll be another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding how good you've been to me, I'll count the joy from every battle, 'cause I know that's where you'll be. I can see the light in the darkness as the darkness bows to Him. I can hear the roar in the heavens as the space between words thin. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls give in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. There'll be another in the fire standing next to me. There'll be another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding how good you've been to me, I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. For our last song, let's sing. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to it. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down.
was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Mga kapatid, sa mga oras po na ito, isipin natin kung gaano kabuti, kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Tunay nga na Jesus is our hope, our strength, our refuge, our joy, and our life. Panginoon, salamat sa buhay namin. Salamat sa proteksyon. Salamat sa pagmamahal. Yes, Lord. Cannot hold you to feel joy before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Palakpakan po natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon.
give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Magandang umaga po sa mga kapatid ko kay Kristo. Nasa bahagi na po tayo ng ating pag-alaala sa banal na punan. Pakinggan po natin ang sinasabi sa Juan chapter 6 verses 47 hanggang 51 at ito po ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayunman, namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko ay kabubuhay sa sanlibutan, ay ang aking laman. Purihin natin at pasalamatan ang Panginoon Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay umuko at sama-sama po tayong manalangin. Amang Diyos na sa mga langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapagpala at mapagmahal. Kayo ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa araw na ito, at sa pagkakataong makapagsamba upang dakilain ang pangalan mo, O Lord. Sa mga oras na ito, aming inaalaala, Panginoon, ang banal na hapunan na siyang ipinag-utos ng iyong bugtong na anak na si Kristo, na aming Panginoon, sa tuwing kami ay magkakasama-sama na kagaya nito. Narito, Panginoon, ang tinapay at saro na sumisimbolo ng katawan at dugo ni Kristo na tumigil sa bundok ng Kalbaryo alang-alang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Narito sa aming harapan, Ama, ang elementong ito. Inihiling po namin, Panginoon, na iyong basbasan, pagpalain, naway sa aming pagtanggap ng mga elementong ito, hindi ito maging hatol, bagkus ito'y maging kalakasan sa aming espiritual na buhay. Ama, bago namin tanggapin ang mga elementong ito, patawarin mo kami sa aming pagkakasala at naway linisin mo ang aming buong pagkatao.
Maraming salamat, Ama, sa iyong dalisay na pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ganon din sa pagmamahal ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko po kay Kristo. Salamat po sa Diyos sa muli po niyang pagbibigay sa atin na pagkakataon na tayo po ay magsama-sama na siya ay purihin po natin at sambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat po tayo sa kabila po ng ating pinagdadaan ng pandemya ng ating bansa ay patuloy po ang salita ng Diyos ay nababahagi po natin at patuloy na ikukwento po natin ang ating Panginoon sa lahat ng mga taong nakakadampalad po natin. Kaya mga kapatid ko po kay Kristo, tayo po ay patuloy na maging malakas sa harapan po ng Panginoon at patuloy na gawin natin ang ating mandato na ibinigay po niya sa atin. Kaya nga po sa umagang ito mga kapatid ko po kay Kristo, ay samahan po ninyo ang inyong napakaliit na lingkod para po sa isang panalangin bago po tayo magsimula sa mensahe po ng ating Panginoon sa umaga pong ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapailang lang ng aming tinig sa iyo, Ama. At sa pagkakataong ito ay patuloy po na sinusuko namin sa iyo ang lahat. Sa kabila po ng kami, Panginoon, ay nagkamali. Kami po ay nagkasala, maging ito man po ay naging sa isip po namin at sa nasabi po namin at nagawa po namin sa umagang ito, God, isinusurrender po namin lahat ito sa iyo. At inihilingin po namin ng tawad. Nawa po ay pakalinisin po ninyo ang bawat isa sa amin upang kami naman ay maging karapat-dapat po na magpuri at patuloy na sumamba sa iyong dakilang pangalan.
at patuloy na humarap sa iyong kabanal-banalang pangalan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, tulungan mo po ang iyong napakalit na lingkod na siyang gagamitin mo na maghahayag ng iyong dakilang kalooban. Nawa po, Panginoon, ay patuloy mo siyang itago at patuloy na balutin mo siya ng iyong banal na presensya. Bigyan mo siya ng katalinuhang mula sa iyo upang sa magkagayang Panginoon ang salita na kanyang sasalitain sa umagang ito hindi manggagaling sa kanyang sariling kaalam at karunungan, kundi ang lahat ng ito, Panginoon, ay inilagay mo sa kanyang bibig upang kanya namang salitain at malaman namin ang iyong dakilang kalooban. Patuloy, Ama, na masunod po namin ang iyong dakilang kagustuhan. Kaya sa umagang ito, bigyan mo rin ng kapanatagan ang mga kapatid po namin na ngayon ay manonood sa umaga pong ito. At patuloy na bigyan niyo po sila ng kapayapaan. Ganun din ang lahat ng makikinig at manonood nito na abot ng live streaming na ito, Panginoon. Dalangin ko, O God, nawa po ay maging kalmado kami, panatag kami sa kabila po ng lahat na nangyayari ngayon sa bawat pamilya, sa bawat karanasan. Subalit sa oras na ito, God, tulungan mo kami na may focus po namin ang pakikinig sa iyong banal na salita na magsilbing lakas sa aming mga kaluluwa upang patuloy, Panginoon, na itaas namin ang iyong dakilang pangalan at patuloy na magtiwala kami na ikaw na Diyos na manlilikha sa amin at lumikha sa amin ay kailangan kaming sumunod sa iyong dakilang kalooban. Nawa, Panginoon, ay maranasan namin ang iyong kapangyarihan sa magitan ng mga kagalingan sa lahat ng mga sakit ng aming mga kapatid na ngayon ay pinagdadaanan po namin sa aming lupang katawan at patuloy na maranasan namin ang kapanatagan at kapayapaan ng buhay at patuloy, Panginoon, maranasan namin na kami ay magtiwala sa iyo at sa iyo lamang at wala ng iba. Kaya, Ama, maraming pong salamat at ang lahat ng mga bagay nito ay aming pong samo at dalangin hiling sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus mula po ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Muli po, magandang umaga sa inyo mga kapatid ko po kay Kristo. Sa araw na ito na po yung huling paksa na tatalakayin po natin sa ating tema sa buwan po ng Agosto. Ang guarding your heart. At ating pong kahuli-huli ang paksa sa umagang ito ay the following the heart of God. Ito na po yung huli. At nawa po, ang lahat ng tinalakay po natin sa buwan po ng Agosto na guarding your heart ay nagbigay po sa atin ng lakas at kapanatagan at tunay nga na ang puso natin ay kailangan bantayan po natin sa harapan po ng ating Panginoon. Subalit sa umagang ito, ang pinakahuling paksa po natin, pakisulat po muli ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, sa inyong mga comment box, following the heart of God. At ang ating pong pinaka-teksto ay makikita po natin sa 1 Samuel, o unang Samuel, chapter 13, verse 14. At sa aklat po ng mga gawa, o Acts, chapter 13, verse 22. Yan pong dalawang verse na yan, ang ating pong tatalakayin sa umagang ito. Kaya nga po, gusto ko pong basahin sa inyo, mga kapatid ko po, yung mga talata para at least meron po kayong ebidensya at meron din po kayong talata sa Biblia na pagkukuhanan po natin ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. At kung maaari po, mga kapatid ko, ay basahin din po ninyo sa inyong mga Biblia para po at least ay makita po ninyo yung ating mga konteksto. Kaya nga po, sabi po sa 1 Samuel chapter 13 verse 14 ay ganito po, mga kapatid ko kay Kristo. Ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian. Ang Panginoon humanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kanyang bayan sapagkat hindi mo ginanap ang iniuutos ng Panginoon sa iyo. So yan po ay sinasabi po ni Samuel kay Haring Saul at kung paano binibigyan po siya ng warning at kung paano sinasabi po ang kalooban ng Diyos kay King Saul. Okay po, at sa chapter 13 po, verse 22 ng aklat po ng mga gawa ay ganito man po ang sinasabi po ng Biblia. At nang siya alisin niya ay ibinangon niya si David upang maging hari nila na siya rin namang pinatotohanan niya at sinabi, nasumpungan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. Pagpalain po ang mga salitang yan na binasa po natin sa umaga pong ito. Sa mga talatang yan, mga kapatid ko po kay Kristo, meron po tayong 4 na pag-uusapan po at nawa yung 4 na yan
ay makapagbigay po sa atin ng kalakasan. Pero bago po natin talakay ng 4 na yan, alam po ninyo, in our background, sa pagkakataong ito, David is one of the most illustrious and interesting and inspiring characters. Sa totoo lang naman po yan, sa banal na kasulatan. He was a shepherd, okay po, a giant killer, a mighty warrior, a talented musician, and the greatest king to lead Israel. Kaya kung makikita po natin, pag sinabi nating David, talaga pong kakaiba ang karakter na ipinakita po niya at ginampanan niya sa kanyang buhay dito sa mundong ibabaw. Kaya habang pinag-aaralan po natin ang buhay ni David, ay talaga napakarami po nating matututunan. At nawa po sa umagang ito, ito nga po yung ating intensyon, na marami tayong matututunan at patuloy na ito'y may apply sa bawat buhay po natin. David also had a dark side. In spite of napakaganda yung kanyang buhay at karakter, but behind that, meron pong tinatawag na dark side to his character. Okay, he was guilty of adultery and murder. His arrogant disobedience of God's prohibition to conduct a census led to death of 70,000 citizens. Even with these moral and personal failures, God said of David, he was a man after my own heart. Kaya nga po, kakaiba po itong mensaheng ito, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya sa introduction pa lang natin, makikita na natin na sa kabila po ng buhay ni David na hindi man naging perpekto sa harapan ng Diyos, pero nagawa pa rin sabihin ng ating Diyos kay David na he was a man after my own heart. Kaya nga po dito ay makikita natin sa huli pa rin, ang Diyos pa rin ang magsasabi sa bawat buhay natin. Kaya nga lang po ninyo, ang tanong po natin sa umagang ito, why is David called a man after God's heart? Sa kabila po ng lahat ng buhay po ni David, ay sa kabila ng dark part of his life, meron pa rin sinabi ang Diyos sa kaniya na tinawag po siyang lalaki ng Diyos. Okay po? A man after God's heart, na pinili pa rin siya ng ating Panginoong Diyos. Kaya alam po ninyo, sa umagang ito, ang Diyos ay mayroong puso. Pakatandaan po natin ito, mga kapatid ko po kay Kristo. Tingnan po natin ang mensaheng ito kung ano ang intention niya sa atin. Tandaan po natin, ang Diyos po natin ay mayroong puso yan. Okay po? Ang ilang mga issue, may damdamin. Okay? May damdamin ng God natin. Alam po niya yan. Kaya nga ang ating paksa, following the hearts of God eh. Kaya nga, may mga ilang issue sa buhay ng tao, talagang ang issue yan, marami talagang mga tao ngayon kinukuha ang pabor at pagmamahal at pansin ng God. Maraming ginagawa ang tao para mapansin siya ng God. Okay? Para po makuha yung kanyang attention, talagang lahat gagawin ng tao. Yung lahat ng bagay sa buhay po niya. But tingnan po natin, sa huli pa rin, tingnan po natin mga kapatid, ang pagsusuri ng Diyos ang mahalaga. Hindi ang sinasabi ng tao, kundi kung ano ang sasabihin ng Diyos sa iyo. Kaya nga dito, puso po, pinag-uusapan natin dito. Kaya nga, sa mga nagdaan po nating mensahe, mahalaga na ang puso, kasi dyan ang totoo. Kaya nga, ang Biblia ay nagsabi, ang tinitingnan ng Diyos ay hindi yung appearance, kundi yung puso, kasi nandun yung totoo. Kaya nga, nakita po kay Haring David ito, kung gaano katotoo yung kanyang puso sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, alam po ninyo, ang decide ng Panginoon, na sabi niya, pinili niya si Haring David. Ang isa ay hindi kinakailangang mabuhay ng isang perpektong buhay upang sundin ang puso ng Diyos. Kaya nga po, marami ang mga tao ang medyo nagkakamali sa pananaw na maaaring, maraming nagsasabi, walang ginagawang masama, lahat mabuti. Yan ang ginagawa po nila sa harapan ng Panginoon upang mabigyan ng pansin ang God. Hindi ko po sinasabing mali yan, pero ang sinasabi ko po sa umagang ito,
ay ang Diyos pa rin ang huling magpagsusuri sa puso ng bawat isa sa atin. Ako ho, hindi ko po alam yan kung ano mang may mga puso ang bawat isa sa atin. Only God knows everything in our lives. Kaya nga po yun yung intention ng mensaheng ito. Kaya mga kapatid ko po kay Kristo, ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay makikita ng Diyos yan, sa pagsusuri ng Diyos ay dito sa puso po natin. Kaya nga po sa umagang ito, 4 distinctive qualities emerge that define his life as a man after God's heart. Kaya binanggit po ng Diyos na si David ay a man after God's heart, meron pong 4 na bagay. At yung pong 4 na bagay na yan, ang pag-aaralan po natin sa umagang ito kung bakit sinabi ng Diyos na si David ay a man after God's heart. Ang unang bahagi, mga kapatid ko po kay Kristo, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box muli bilang inyo pong participation sa ating pag-aaral na ito at pagpupuri sa Diyos. Declare God's praise. Yun po yung unang ginawa po ni Haring David. Declare God's praise. Anong ginawa po niya? Ano pong ibig sabihin nitong ginawa ni Haring David? Alam po ninyo, si Haring David, he consistently deflected praise directed to himself and declared the glory of God. Kaya nga kung mababasa po ninyo ang Psalms, talagang dyan makikita natin kung paano diniklara ni Haring David ang kanyang pagpupunyagi, ang kanyang pagrespeto, ang kanyang paggalang sa Diyos, kung paano niya purihin ang Diyos sa kanyang buhay. It is an overwhelming task to analyze all the wonderful expression of praise, okay, thanksgiving and worship included in the Psalms and other scriptures that record David's praise. Kaya nga po, alam po ninyo, isang hamon, basahin po ninyo ang aklat po niyan na sinulat po ni Haring David. Even yung kanyang awit, makikita po ninyo ang kanyang buhay, kung paano niya pinuri ang Diyos sa kanyang buhay, kung paano niyang sinunod ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi ho pakunwari ang kanyang ginawa. Kaya nga po alam mo ninyo, sa pagkakataong ito, mahalaga ito mga kapatid ko. Kaya nga yung ating pinag-aralan sa month of August ay guarding our hearts, kasi nandyan yung totoo. Hindi yung sinasabi ng tao, hindi yung sinasabi ng ilan. Kasi hindi ko naman po ginajudge na yung sinasabi ng ilan hindi tama, parang pakunwari lang. Hindi naman po gano'n, ha. Ang sinasabi ko lang po ay nagmumulat sa atin ngayon sa pagkakataong ito. Ang mahalaga kung ano yung nasa puso mo ngayon, kung paano mo pinaglilingkuran ang Diyos sa buhay mo, kung paano mo siya pinupurit, sinasamba sa iyong buhay. And David, ginawa niya po ito. Kaya nga yung pong number 1 po natin, declares God's praise. Ang ginawa po ni Haring David sa magitan po ng kanyang mga sulat. Kaya nga, alam po ninyo, meron pong binanggit in Hebrew chapter 13 verse 15, mga kapatid ko po kay Kristo, sabi diyan ganito, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng ngayon ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid baga ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Dito po sa aklat ng Hebreo, even Paul ay sinasabi niya mahalaga yung pag-render natin ng pagpupuri natin sa Diyos. At yung ginagawa natin na pag-render natin ng pagpupuri sa Diyos ng ating mga labi, kasabay nito yung pagkilos ng ating puso at paggawa ng ating mga buhay. Ibig sabihin, yung pagsunod sa Diyos, sa kagustuhan at kalooban ng Diyos, iyon ang importante. Kaya nga po, alam po ninyo, meron lang ako naalala, wala sa outline natin, naalala ko, hindi lahat pupunta sa karyan ng langit, kundi yung gumaganap sa kalooban ng Diyos. Kaya mahalaga, sa pagkakataong ito, yun ang ginawa ni David. Sinunod niya kung ano ang gusto ng Diyos sa kanya. Sa kabila po ng kanyang pagpupuri sa magitan ng kanyang pag-awit, yun ay ginawa niya sa kanyang buhay. Hindi lang ho basta binanggit, kundi yun ay ginawa niya sa kanyang buhay. Kaya nga po, yun po yung number 1 po natin. Sa kanyang buhay, ginawa niya,
Okay, diniklara niya kung paano magpuri sa Diyos. Baka po kasi sa pagkakataong ito, mga kapatid ko, magkamali tayo. Even, maybe akala lang natin ay sapat na sa atin yung magpuri, sapat na sa atin yung umawit, o after that, okay na. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito, hindi yun ang gustong ipakita ni Haring David sa kanyang buhay. So, sa kanyang buhay, pinakita niya ang kahusayan ng kanyang pagpupuri sa Diyos. Hindi lang yung every Sunday na tayo ay nagpupuri. Hindi kundi yung sinunod niya kung ano ang gusto ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga talagang minahal siya ng ating Panginoong Diyos. Ang ikalawa po natin, pakisulat muli ninyo sa inyong mga comment box, depend on God's provision. Ito, mahalaga po ito sa ginawa po ni David. Sa kasaysayan ng kanyang buhay, talaga pong nag-depend siya sa God po natin, sa provision ng God po natin. Kaya nga alam po ninyo, in the famous battle with Goliath, yan naman hindi kaila sa inyo yan kung paano po siya nakipaglaban kay Goliath. Isang napakalaking tao yan na lumalapastangan sa Diyos po natin at sa Diyos. Okay po? Pero tingnan po ninyo kung anong ginawa ni David. Kaya nga, tingnan po ninyo yung life ni David, David refuses to wear King Saul's armor because it does not fit. Okay? The armor does not fit physically and it does not fit spiritually. David recognized what the other soldiers failed to see. The battle against Goliath was not just a military fight. It was a challenge of faith to determine the one true God. Napakaganda po nito, mga kapatid. Listen to David's response to Goliath ridicule about insufficient armor. Kaya nga po sa pagkakataong ito, walang dala si David Unang-una, hindi naman siya sundalo. Okay, isa lang siyang shepherd. Isa po siyang shepherd. Okay, kaya lang hindi niya maatim na marinig niya na itong Goliath na ito, kahit napakalaki niya, ay lapastanganin niya ang Diyos. Tingnan po ninyo ang puso ni Haring David. Kaya nga hindi ka katakataka na talagang mahalin siya ng Diyos. Okay po? Kasi kahit maliit siya, nandun yung faith niya. Kaya nga sabi dito, hindi ito battle ng pakikipaglaban physically. Mga kapatid ko, kasi walang kalaban-laban yung kanyang bayan. Kaya nga dito si Haring Saul, hindi na nga makalabas Bakit? Kasi takot na siya dito. Kaya nga walang lumaban na sundalong Israel o Israelites. Kaya nung makita ni David dito, talagang hindi maatim niya na lapastanganin ng taong ito ang Diyos na sinasamba ng kanilang buhay. Kaya alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, sa pagkakataong ito, ito po yung sinabi ni Haring David. I come against you in the name of the living God of Israel, whom you have defiled. Yun po yung sinabi ni Haring David on that time. Nakalabanin po niya si Goliath. Ang sinasabi niya, humarap siya kay Goliath, dala ang pangalan ng buhay na Diyos ng Israel. At gusto niyang i-announce yan sa lahat ng mga tao na mayroong isang Diyos na buhay na kayang talunin ang anuman laban ng kanyang bayan. Kaya nga po mahalaga ngayon, mga kapatid ko po kay Kristo, na nakaka-encourage sa atin na yung Diyos natin kaya niyang ipagtanggol ang bawat isa sa atin. Kaya nga mga kapatid ko, pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box ang ganito, kaya kang ipagtanggol ng Diyos sa iyong laban. Iyan ang ginawa po ng Diyos kay Haring David. Wala po siyang ibang dala kundi yung bato at saka po yung kanyang hindi ko po alam kung ano yan, yung panghagis po sa bato. O parang tirador, parang ganon. Okay? Kaya nga po, kung alam po ninyo, pero sa kanyang paglapit kay Goliath, ang dala niya ito, yung pangalan ng buhay na Diyos. Ngayon, katakataka ba kung bakit mahalin siya ng Diyos itong lalaking ito sa kanyang puso? Katakataka ba na masabi ng Diyos na sa kay David na kung paano naging malapit sa puso niya ang lalaki na ito na si Haring David?
Tingnan po ninyo yung kanyang kasaysayan, yung kanyang karakter. Okay, bata pa lang siya, ay ganito na ang makikitaan ng kanyang buhay. At nakikita ng Diyos. Kaya nga pinili siya ni Samuel eh. Pinakita nga ni Jesse ang lahat ng kanyang mga anak, matitipuno eh. O mga magagandang lalaki nga eh. Pero wala sa kanilang napili, kundi hinanap pa rin yung si David. Kaya nung makita siya, yun ang pinili ni Samuel, sapagkat yun ang sabi ng Diyos sa kanya. Kaya alam po ninyo, in Samuel chapter 30 verse 3 to 8, makikita po natin mga kapatid, in another battle prior to assuming the throne, David led his ministry men to defeat the enemy at Siglag. Kung babasahin po ninyo yung 1 Samuel chapter 30 verse 3 to 8. Okay? And this was a critical time in David's life. Some of his men, tingnan po ninyo, were considering rejecting his leadership. Kaya nga, makikita po natin, maraming experience tong lalaki ng Diyos na to sa kanyang buhay. Even yung kanyang mga tauhan ay dumating din sa punto, yung pagsubok na dumating sa kanyang buhay, na talagang pati sila ay hindi na susunod sa liderato ng hari. Pero tingnan po ninyo sa kabila, ito po sa kabila ng maraming pagsubok na ito ni Haring David, ano yung ginawa niya? Ito po, David inquired and found in strength in the Lord. Sa kabila po nung nangyayari sa kanyang critical na sa kanyang liderato, sa kanyang buhay, because of his soldiers, okay, nagawa pa rin ni David, ito ang ginawa niya. Nakita niya ang kalakasan sa Diyos. Kinuha niya at hinugot niya ang lakas sa Diyos upang siya ay magpatuloy at huwag mabigo sa buhay. Kasi po yung ngayon ang nangyayari natin sa buhay po natin sa kasalukuyan. Kaya nga talagang hindi kaila din sa inyo, kahit tayo mga Kristiyano, marami po talaga tayong pagdadaanan ng mga pagsubok. Kasi hindi naman pwede talaga ang buhay natin walang pagsubok. Tignan na natin dito, talagang dadang ka sa pagsubok. Kaya nga, ang panalangin natin ay huwag tayong bigyan ng pagsubok. Ang panalangin natin, makalagpas tayo sa pagsubok, bigyan tayo ng lakas ng Diyos, tulong ng Diyos, para makalagpas tayo. Okay po, kasi mathematically, talagang may pagsubok tayo. At yun ang nangyayari kay Haring David, mga kapatid ko po kay Kristo. Talagang nakita niya para siya ay makasalba, para siya ay magtagumpay. Yung lakas na meron siya ay nakita niya sa Diyos at lumapit sa Diyos upang siya ay magkaroon ng kalakasan. Sa umagang ito, yun po yung gusto ko ring ipunto bista sa inyo mga kapatid ko. Wala nang iba pang pwedeng magbigay sa atin ng tulong na makasalba sa ating pinagdadaanan, kundi ang Diyos natin at wala nang iba. Doon natin makukuha ang lakas sa Diyos, hindi sa iba. Hindi sa mundong ito, hindi sa material na bagay. Pagka marami ka ng pera, malakas ka na? Hindi Pag marami ka ng ari-arian, malakas ka na? Pag sikat kang tao, malakas ka na? Pag ma-impluwensya kang tao, malakas ka na? Maaring dito sa mundo. Pero pakatandaan natin, kahit yung mga malalakas na yan dito sa mundo, pag nagkaroon ng problema yan, iisa rin yan. Yun ang problema. Pag wala ka kay Kristo, talagang marami po ang talagang sumusuko sa buhay. Kaya nga, salamat po sa Diyos sa pagkakataong ito, mga kapatid ko po kay Kristo, sapagkat sa buhay ni David ay natuto tayo na kapag tayo ay dumaan sa ganitong klase ng mga pagsubok, ang unang lalapitan natin, yung Diyos na magbibigay sa atin ng lakas. Pakisulat nga po uli ninyo sa inyong mga comment box, ang Diyos ang lalapitan po natin mga kapatid, sapagkat yan ang magbibigay sa atin ng lakas. Hindi ho ang mundong ito. Okay po. Kaya nga, while living in exile, David demonstrate a tremendous trust in God. Kaya nga lang po ninyo, sovereignty by refusing to kill King Saul. Tingnan po ninyo pa itong taong ito.
Actually, matututo po talaga tayo sa buhay po ni David eh. Tingnan po ninyo, he was willing to wait upon God's provision instead of pushing forward with a selfish agenda. Minsan, tingnan po ninyo, lahat tayo matututo dito. Marami talagang tao ang minsan nagkakamali sa ganito. Na sa buhay po nila ay talagang maraming agenda tayo. Marami tayong pangarap, marami tayong gusto, marami tayong gusto ma-accomplish sa buhay. Kaya po, talagang sa buhay sa mundong ito. Kaya lang, ang marami sa iba, ganito. Gusto nila, pag nakamit nila, nagmamadali. O kahit gumawa na sila ng mga bagay na mali. Basta't ang mangyari, ma-accomplish na nila ang kanilang gustong mangyari sa kanilang buhay. Kahit na pumatay sila, o kahit sirain yung tao, okay, kahit na yung tao bumagsak, ay okay lang sa kanila. Basta't ang mahalaga ay ma-attain nila, ma-accomplish nila yung kanilang mga pangarap. Iyan ang mali, mga kapatid ko po kay Kristo. Hindi ko sinasabi na maling mangarap. Hindi ko rin sinasabi sa inyo na mali na kayo po ay magkaroon ng plano sa buhay o magtagumpay sa buhay. Pero itong pinakita ni Haring David sa ikalawang bahagi po, yung provision ng God, hinintay niya. Hindi ho niya pinatay si Haring Saul. Sa totoo lang po, hinintay po niya kung ano ang gusto ng Diyos sa kanya. David had already been anointed as the future king by the prophet Samuel. But David patiently waited for God's timing. Kahit po binuhusan na siya ng langis ni Samuel bilang haring kasunod ni Saul. Sa totoo lang, pero hindi ho nagpakita ng garapal si David. Hindi nagmalaki si David na bagamat siya anointed na. Okay, inialal na ni Samuel. Hindi, nagpakita siya ng kapakumbabaan, kalooban. Hinintay po niya kahit ano nga ginagawa ni Haring Saul sa kanya, okay lang eh. Eto pa ha, sa kabila po ng ginagawa ni Haring Saul sa kanya, ang ganti ni David mabuti. Yung response ni David mabuti. Bagamat itong Haring Saul na to, gusto patayin itong si David, pero si David hindi ganun eh. Mabuti ang kanyang balik. Kaya mga kapatid ko, mahalaga ito sa ating mga Kristiyano ngayon. Mahalaga yung karakter na klase ni David. Na una, handa tayong maghintay in the provision of God. Kung ano ang gusto ng God sa atin, huwag po kayong magmadali. Huwag tayong magmadali. Sa kakamadali natin, ay nakakapahamak na tayo ng ating kapwa. O, sa ating gustong marating sa buhay, marami na tayong nasasagasaang kapwa. O, sa gusto nating maging magtagumpay sa buhay, marami na mga tao na lumuluha dahil sa kagawa natin. Mga kapatid, ito yung mali ng tao. Kaya nga, dapat po makita natin ang mga bagay nito. Okay po, yan ang intention ng mensaheng ito. Muli, buksan yung isip natin at ang puso natin makita ng Diyos na talaga pong binabantayan po natin sa buhay po natin. Kaya nga, alam po ninyo, in Psalms 27 verse 1, makikita po natin David beautifully expresses his dependence on God in numerous psalms. Kaya nga sa Psalms mahaba yan eh. Tingnan po ninyo bakit. Sabi niya, the Lord is my light. Sinasabi po ni Haring David yan eh. And my salvation. Whom shall I fear? Kita naman ninyo. Kaya nga kahit malaking tao inarap niya eh. Kung ang Diyos ay ang aking liwanag, siya yung lakas sa ang aking kaligtasan, kanino nga daw siya matatakot? Alam po ninyo, itong mga salitang ito ay nagpapahiwatig din sa iyo at sa akin. If God is with you, if God is with me, kaya nga Emmanuel di ba? Kanino nga tayo matatakot? Kaya nga po, alam po ninyo, nawa po itong mga mensaheng ito na katulad ni Haring David, sa kasalukuyang mong buhay, sa kasalukuyang kong buhay, ay nawa ay nakapagbibigay ito sa iyo ngayon ng kaliwanagan at kamalayan. Huwag ka ba't ka matatakot? Di ba? May Diyos ka nga may Jesus ka nga Because Jesus Christ is our light and salvation. Whom shall I fear? Pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box. The Lord is my light
and my salvation, whom shall I fear? Gandang talata po yan. Psalms 27:1. Kaya nga po, alam po ninyo, sinundan pa yan ng Psalms chapter 3 verse 3. Ano pong sabi dyan? You, Lord, are a shield around me. Kita mo, may protection nga tayo. My glory. And the one who lifts up my head. Kaya nga po itong mga sinasabi ni Haring David nito, yun ang nagpalakas sa kanya. Para sa kabila ng kanyang buhay in the darkness of the part of his life, magpatuloy siya. Actually, hindi siya huminto sa kabila ho ng siya ho ay nagkamali at nagkasala. Hindi ho siya huminto kahit na nakaranas siya ng napakapait na buhay. Talaga pong naranasan niya. Pero, etong maganda, hindi siya huminto sa kanyang paglilingkod. Kaya nga, alam ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, itong nangyayari kay David sa kanyang buhay, pwedeng mangyari sa atin. At maaari ngang nangyayari na sa atin. Kaya nga mahalaga na talagang kagaya ni David, huwag kang uminto, huwag kang manlamig. Kailangan magpalakas ka sa Panginoon. Kailangan magtagumpay tayo sa mundong ito. Hindi pwedeng tayo sumurrender na lamang basta-basta. Isurrender na lamang natin ang lahat ng mga pinaghirapan nating paglilingkod sa Diyos because of these trials. Sa pinagdadaanan natin sa buhay. Huwag naman po, mga kapatid ko po kay Kristo. Tandaan po natin ang mga sinabi ni Haring David na ang Panginoon natin ang ating shield nakapaikot sa atin. Okay, pinoproteksyonan tayo ng Diyos. Pakisabi nga po natin sa ating mga comment box, kapatid, pinoproteksyonan ka ng Diyos. Because the Lord are a shield around me. Yun ang sinasabi po ni Haring David. Kaya nga po, alam po ninyo, part of this encouragement pa rin, mga kapatid ko po, sa Psalms chapter 9 verse 9, ay ganito po ang sinasabi ng Biblia. The Lord is a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. Kaya nga, tingnan po natin, ang Diyos po natin, ang ating saklolo In times of trouble. Ang dami pong trouble na nangyari po kay David. Baka nga yung nangyari kay David, wala pa nga sa kalingkingan sa nangyayari sa atin ngayon. Pero anong sabi po ni David? Our God, our Lord, is a refuge in times of trouble. Totoo po yan kasi experience po niya yan nangyari po sa buhay niya yan. Kung nangyari sa buhay ni David yan, pwedeng mangyari sa buhay mo yan, pwedeng mangyari sa buhay ko yan. Pero, eto sinabi ni David, ang Panginoon ang kanyang tanggulan, lalo na sa oras ng kagipitan. Wala nang iba. Tanda mo ito mga kapatid, hindi ka pwedeng ipagtanggol ng yaman mo. Hindi ka pwedeng ipagtanggol ng kasikatan mo. Hindi ka pwedeng ipagtanggol ng kapangyarihan mong taglay. Tandaan mo yan kapatid, tandaan mo yan kaibigan. Ang pwede lang magtatanggol sa iyo, walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya marapat lamang na makita natin sa pagkakataong ito ang kabutihan ng Diyos sa bawat buhay po natin. Ay, ang katlong bagay, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box, desire God's presence. Okay po, desire God's presence. Ano yung desire na ginawa po ni David? Yung lumapit siya sa kabila po ng parte ng kanyang buhay ng pagkakamali. Pero tignan nyo yung kanyang ginawa. At pwede po nating magaya po ito mga kapatid ko. Kasi nga, kaya nga ito yung mensaheng ginawa natin sa pagkakataong ito para magaya natin sa buhay natin kasi pwede po mangyari sa atin to. Desire God's presence. Bakit? Alam po ninyo, David commitment to declare God's praise is his desire to seek God's presence. Hanapin niya ang Diyos. Kasi nga dahil sa pagkakamali niya. Alam po ninyo, napakaganda po talaga ang ginawa po ni Haring David na to. Tingnan nyo, public praise is a vital part of our journey of faith. But our corporate praise should flow from our personal communication with God. David had a passion for pursuing the presence of God. Yan ay makikita natin sa buong chapter ng 119 ng mga awit. Describes, pinapakita po dyan,
his personal desire to study the scriptures, to meditate upon God's word, and to feast upon the honey contained in holy precepts. Alam po ninyo, kaya nga, kung babasahin po ninyo yung chapter 19 na yan, makikita po ninyo yung kanyang ginawa, yung kanyang paghanap sa Panginoong Diyos, yung pag-aaral niya ng salita ng Diyos, yung pag-meditate niya ng salita ng Diyos, yung kanyang papapananalangin, yung paghingi niya ng tawad sa Diyos sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa. Alam po ninyo, kaya nga, in our lives, minsan ho talaga ay, tingnan po natin, may mga dark part of our lives. Pero ang pagkakataong ito ngayon, ito, makita natin even the life of David. Pero ito, ginawa niya. Siya ho, inanap niya ang Diyos. Sa magitan po ng kanyang meditation, sa kanyang prayer, sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos. Personally, tingnan po ninyo yan. Kaya nga po, mahalaga yung ginawa po talaga sa buhay po ni Haring David. Kaya nga, David's touching confession of sin are example of his desire to dwell in the presence of God. Alam po ninyo, mahalaga ito. Yung pagsisisi ng kasalanan ay napakahalaga na gusto nating tayo ay mapasa kamay ng Diyos. Okay? And David did itong bagay na to. Desire to dwell in the presence of God. His greatest fear was being separated from the God he loved. Kaya nga, alam po ninyo, habang pinag-aaralan ko nga po ito, napansin ko itong mga bagay nito. Okay? Ang isa sa kinatatakutan po ni Haring David, yung mapahiwalay siya sa harapan ng Diyos na kanyang minamahal. Minsan nga, di po ba tayo, minsan naisip natin, minsan pagka nakagawa tayo ng kasalanan, talagang tayo po'y natatakot. Sa totoo lang naman, meron tayong kapatid na nag-testimony talaga dito. Part of testimonya niya, ang sabi niya, Pastor, ako talaga natatakot daw siya na talagang mapahiwalay siya sa Diyos at mapunta sa impyerno. Kaya talagang kahit na mahirap ang buhay sa mundo, ay pinipilit daw niya na talagang gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. And David, ganito ang kanyang karakter. Kaya talaga pong puspusan yung ginawa po niyang pagsisisi at paghahanap sa dakilang may kapal. Ang ikaapat po nating bagay sa umagang ito, mga kapatid ko, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box uli. Ikaapat po ito sa ginawa po ni Haring David. Okay, display God's power. Kita po ninyo, talagang ipinalandakan niya sa lahat ng tao kung gaano kakapangyarihan ng Diyos. Totoo naman yun eh. Hindi po ba? Na ang Diyos natin makapangyarihan. Pero si Haring David, tignan po ninyo kung ano yung ginawa niyang para ipakita niya kung gaano kakapangyarihan ng Diyos na kanyang sinasamba sa buhay. Okay? Sabi niya, actually, I convinced that one of the primary reasons God described David as a man after his heart. Ito po, kung bakit sinabi po ng God David as a man after his heart was that David never stopped believing. Amen? Pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box. Never stop believing. Okay. Huwag tayong huminto sa pananampalataya. Okay, sa ating paniniwala sa Diyos that Almighty God desires to manifest His power and glory upon the earth. Yan ang ginawa po ni Haring David. Talagang dinisplay niya sa magitan ng kanyang hindi paggintong paniniwala sa Diyos, bagamat siya ay nagkamali, pero tuloy-tuloy ang kanyang pananampalataya sa Diyos niya na makapangyarihan sa lahat. Dinisplay po niya ang Diyos po niya. Okay? Kaya nga talagang ganong minahal ng God si Haring David. Why? Because David believed God would deliver him from Goliath just as he had from the lion and the bear. Later as king, David wanted to build a temple that would display the glory and majesty
of God. Tingnan po ninyo, nangarap pa siya na talagang ipaggawa pa siya ng templo para lalo niyang i-display ang gloria, ang kapangyarihan, the majesty of God. Ganon yung puso niya Oh. Talagang nasa puso niya na ipakita sa lahat ng tao kung sino ang Diyos niya I-display ni David ang kapangyarihan ng Diyos na ang Diyos niya, kaya niya. Ang Diyos na kanya sinasamba, kayang gawin ang lahat ng bagay. Yun ang gusto niyang ipakita at yun ang nasa puso niya. Mga kapatid ko po. Kaya nga po, alam po ninyo, sa pagkakataong ito, as part of our conclusion, mga kapatid ko po kay Kristo, wag po nating kakalimutan yung apat na pinag-aralan po natin, why God, sinabi po niya, a man, okay, na si David ay minahal ng Diyos dahil dun sa apat na pinag-usapan po natin sa umaga pong ito. At nawa, mga kapatid ko po kay Kristo, naniniwala ako na ang pagkakataong ito ay sa inyong pong mga TV screen ay makikita po ninyo yan na talaga pong makikita po natin doon sa John chapter 15 verse 8 ay ganito. It is what the Lord Jesus prayed for His followers, that they would bear much fruit for the Father's glory. Kaya nga po sa mga talatang yan at part na po rin ng ating conclusion, mga kapatid ko po kay Kristo, na even Christ nanalangin siya sa kanyang mga followers, sa kanyang mga anak na sumusunod sa kanya, na magbubunga ng marami para sa kalwalatian ng Amang nasa mga langit. And the Bible is clear that God is pleased by lives that demonstrate great faith. Their lives, okay, by lives that demonstrate great faith. The righteous live by faith. Okay, and declares that it is impossible to please God without faith. Kaya nga po, even the Bible, mga kapatid ko po kay Kristo, sinasabi po ang mga bagay na yan. Okay, kaya mahalaga, sinabi ni Haring David, na talagang yun ang pinaka nakita ng Diyos. Hindi siya uminto sa pananampalataya sa Diyos. Alam po ninyo, David captured the heart of God because, tingnan po ninyo David captured the heart of God because he expected great things from God. Wow! Tingnan po natin, talagang kaya na-captured ni David yung puso ng God Kasi nag-expect si David yung mga great things na ibibigay ng Diyos sa buhay po niya. Okay? From God by attempting great things for God. And David had many flaws, but he also had amazing faith that pleased God. Kahit po sa kabila po na may mga mali siya, pero ito ang ginawa po ni David. There is amazing faith that pleased God. Talagang nakita ng God yung pananampalataya ni David, kaya nagkaroon ng nabigyan niya ng kaluguran ang dakilang may kapal. The beautiful description of David as a man after God's heart is not limited to a teenage giant killer. This divine commendation is available to all who declare God's praise, and that is our number one. And number two, depend on God's provision. And number three, desire God's presence. And number four, display God's power. Ibig sabihin, mga kapatid ko po kay Kristo, kung magagawa po ng mga anak ng Diyos ang apat na bahaging ito na ginawa sa buhay po ni Haring David, hindi ho limitado na makita rin natin, na mabigyan natin ng kaluguran ang Diyos sa buhay po natin, at masabi din ng God sa buhay po natin na tayo po ay mahal din ng ating Panginoong Diyos, because nabigyan po natin siya ng kaluguran kagaya ng ginawa po ni Haring David. Sa umaga pong ito, mga kapatid ko po kay Kristo, ang mensaheng ito ngayon, ang intention niya ay ito, yung makita natin, magawa natin what is the will of God. Importante na makapture natin ang puso ng Panginoon sa buhay na kagaya ng ginawa ni David.
Mga kapatid ko, ang buhay natin ay hindi perfecto on earth. Pero kahit hindi perfecto ang buhay po natin, kaya pa rin natin mabigyan ang kaluguran, ang Panginoong Diyos sa bawat buhay po natin. Kaya nawa po sa mensaheng ito, sa buhay po ni Haring David, ay magbigay sa atin ng kaliwanagan at kalinawan sa buhay po natin, na habang tayo po ay pumapalawat in our journey in faith, ay nawa po ay patuloy nating maisapamuhay ang mga buhay na ito na pinag-aralan natin like David. At sa pamagitan po ng ating panalangin ay sama-sama na marating po natin ang ating tugatog ng tagumpay kagaya po ni Haring David. Panalangin ko rin, nawa po ay magpatuloy tayo, huwag tayong huminto. Kahit po talagang sa buhay po natin ay mahirap, pero tandaan natin, ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng proteksyon at gabay para sa buhay mo sa mundong ito ay magtagumpay ka. Huwag na huwag po nating kalimutan yan. Yan ang ginawa po ng Diyos kay Haring David. At yan namang ginawa ni Haring David ay sumunod kung ano ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, maraming po salamat sa inyong muli sa patuloy na pakikinig po ninyo sa salita ng Diyos. Panalangin ko na nawa po ay magpatuloy tayo, huwag tayong huminto hanggang marating po natin ang ating tunay na bayang walang hanggan, ang langit. At madadnan tayo ng ating Panginoong Diyos sa kanyang muling pagparito na naglilingkod at patuloy na naglilingkod at yumayabong ang ating buhay espiritual sa kabila ng maraming mga pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Maraming po salamat at patuloy na pagpalain kayo ng dakilang may kapal. Saan po kayo naroroon sa ating mga kaibigan na nanonood nito sa umagang ito, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at nawa po ay patuloy nga na bigyan tayo ng karunungan ng Diyos na makita natin kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo at patuloy na magawa po ng bawat isa sa atin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Maraming po salamat at pagpalain po tayo ng dakilang may kapal sa umagang ito at the entire of our lives on earth. God bless us all. Tayo po ay dadako na sa pagbasa sa banal na kasulatan patungkol po sa pagbibigay natin ng mga kaloob at mga ikapo. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng Genesis, Kabanata 14, ang talataan po ay 17 hanggang 20. Ganito po ang kanyang sinasabi. Sa pagbabalik ni Abram, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa kapatagan ng Sabe. Tinawag din kapatagan ng hari. Sinalubong din siya ni Melchizedek, hari ng Salem, at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Dinalhan siya ng tinapay at alak, at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at ng lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikapo ng lahat ng kanyang mga nasamsam. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay tumungo at tayo po ay manalangin. O kataas-taasang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, Diyos na sinasamba namin sa Espiritu at sa katotohanan, sa oras na ito, Panginoon, ay nagpapasalamat po kami sa mensahe na aming pong narinig sa araw na ito, Panginoon, na nagbigay po sa amin ng inspirasyon. Dalangin namin, Panginoon, nawa ay tulungan mo kami na tumimo ito sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon, upang magamit namin, Panginoon, sa araw-araw po naming buhay. Sa oras na ito, Panginoon, ay dadako kami sa pagbibigay ng aming pong mga ikapo at mga kaloob. Dalangin namin na nawa ay ang
salaping malilikom nawa ay magamit sa pagpapalaganap ng iyong mga salita, Panginoon, gayon din sa mga gastusin ng iyong iglesia dito po sa Imus. Dalangin namin, Panginoon, nawa ay tulungan mo ang mga kapatid po namin na mayroong trabaho at mayroong negosyo, Panginoon. Nawa ay tulungan mo na lumago ang mga negosyong ito, Panginoon, at gayon din ang mga trabaho, ang mga kumpanya, Panginoon. Ating po mga kapatid, upang sa gayon, Panginoon, sumagana ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dalangin namin na nawa ay tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na makapagbigay ng ayon po sa aming kakayahan, Panginoon. Ganun din, Panginoon, ay dalangin namin na nawa ay tulungan mo ang mga anak mo, Panginoon, na nag-aaral po. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ay na po sila ng trabaho na sa kanila pong hinahanap, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ay patuloy na buksan mo ang mga bintana ng langit upang ibuhos, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak at pagpapala na sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng ito, Ama, ay kung sinasamo at dalangin sa pangalan lamang po ng iyong si Jesus na tagapagligtas, ngayon at magpakailan pa man. Amen. Awitin natin, Uulan ng Pagpapala. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Sa iyong kabutihan, kami ngayon iyong bayan, pinili at inalagaan, pagsamba sa'yo'y walang hanggan. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos. For our closing song, let's sing Still.
Isang mapagpalang umaga po sa inyo, mga kapatid ko kay Kristo. Tayo pong muli ay dadako na sa huling panalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin ito. Tayo po ay magsiyukod. Sa iyo, aming Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa iyo. Panginoon, salamat po muli at kami po ay muling nakapag-pananambahan sa oras na ito. Kahit po kami ay narito sa aming mga tahanan at yung iba ay nadodoon sa abroad, ay patuloy na nakapananambahan sapagkat ito po ay aming nakikita at naririnig sa mga sandaling ito. Ang ipinangaral ng inyong mga anak at inawit ng inyong mga anak din. Salamat po sa mga lalaki at babae na inyong ginamit upang ang pananambahang ito ay maging kaaya-aya sa inyong banal na harapan. Salamat din po sa mga kabataan na muling nagbigay ng magagandang awitin, papuri song, patungkol po sa inyong kabutihan, O Diyos. Nawa po, Panginoon, ay bigyan nyo ng talentong muli ang inyong mga anak na ito upang sa mga darating pang linggo ng pananambahang katulad nito ay makapakinig po muli kami ng maraming mga papurisong na patungkol po sa inyong kabutihan. At salamat din po sa lalaking inyong ginamit na mensahero sa pangunguna po ng inyong anak na si Pastor Enrico Puno sa magandang mensaheng muli na aming napakinggan sa umagang ito. Nawa po ay magsilbing karagdagang kaalaman. Nawa ay sa aming pong pakikinig na ito ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Tunay, Panginoon, ang inyong mga banal salita ay nagbibigay ng kalakasan sa amin. Lalo-lalo na po ngayon na narito pa rin kami sa pandemya, na kayo lamang, Panginoon, ang dapat naming sundin, pakinggan ang inyong mga banal na salita. Kaya po, Panginoon, salamat po sa patuloy niyong ginagamit ang inyong mga anak upang ang inyong mga banal na salita ay mapakinggan kahit na nasa kani-kanilang mga tahanan at maging doon sa ibang bansa na sumusubaybay ang inyong mga anak sa pamamagitan ng live streaming na ito. Salamat din po, Panginoon, sa mga media team ng Imus Church of Christ na walang sawang gumaganap sa kanilang tungkulin upang mapanood ng malinaw at mapakinggan ng malakas sa kanilang mga TV screen at mga cellphone, Panginoon. Kaya po, Panginoon, masayang-masaya kami sa araw na ito at muli na naman kaming napakinggan ang inyong banal na salita. Kaya po, Panginoon, nawa ay dalangin ko rin sa umagang ito na nawa ay kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa mga panalangin po namin noong nakaraang linggo na amin po itinulog sa inyo ang mga may mga karamdaman na ngayon po ay nagsigaling na sila. Salamat po sa inyong makapangyarihang kamay na inyo pong paghipo sa bawat isa ng may mga karamdaman at sila po ay nagpapasalamat ng marami sa inyong kabutihan na sila po ay nasa maganda ng kalusugan. At muli na naman po kaming lumalapit muli sa oras na ito ang lahat ng may mga karamdaman, Panginoon. Kayo po ang nakakabatid ng kanilang kalagayan, Panginoon. Kaya po, dalangin namin na ipuin niyo rin po ng inyong mapagpalang kamay ang mga karamdaman ngayon at yung mga hindi pa nagsisigaling ay patuloy niyong ingatan ang kanilang mga nararamdamang ito. Naway ipuin niyo ng palang kamay upang gumaling na sila, O Diyos. Dalangin lang namin, Panginoon, na huwag niyo po silang iwanan sa mga sandaling ito. Antayan niyo po sila, Panginoon, hanggang sa tuluyan na silang gumaling sa kanilang mga karamdaman sapagkat kayo po ang dakilang manggagamot
na kami po ay sa inyo lamang umaasa, O Diyos. Bagamat ginagamit ninyo ang mga doktor upang kami po ay bigyan ng mga gamot, subalit kayo po ang tunay na manggagamot mula pa noong unang panahon hanggang sa mga sandaling ito. Kaya po, Panginoon, kawaan mo po ang lahat ng may mga karamdaman at pagalingin niyo po ang bawat isa sa amin. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito ay muli na naman po kaming lumalapit kung gaano niyo kami ingatan, O Diyos, sa nagdaang 7 araw na inyo kaming iniligtas sa anumang kapahamakan. Ganon din sa mga sakit, lalo-lalo na sa COVID-19, O Diyos. Nawa ay itong darating na 7 araw na darating mula po sa araw ng bukas ng Lunes, dinadalangin namin, Panginoon, na samahan niyo po ang bawat isa sa amin, lalo-lalo na po yung mga naghahanap buhay, na umaalis araw-araw, sumasakay sa mga pampublikong sasakyan, at nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, tumanay kotse o motor o tricycle. Pagpalain niyo po sila, ingatan, balutin niyo ng inyong banal na dugo upang ang isang linggong ito, Panginoon, ay maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Dalangin lang namin, O Diyos, na huwag mo po sana kaming pagkulangin, lalo-lalo na po sa aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya salamat po muli sa kabuuan ng pananambahagi. At muli naman po kaming ipapasalamat muli sa mga may makaarawan naman, Panginoon. Tulad po sa September 29 na si Sister Beverly Chua. At sa September 30, si Sister Ami de la Cruz. October 3, si Brother Russell Castor. At sa October 3 rin, si Sister Maria Teresa Luceno. Dalangin ko po, Panginoon, ang inyong mga anak na nabanggit ay pagkalooban niyo po ng maganda pang kalusugan, marami pang taon na kanilang kaarawan upang sila po ay mabuhay pa ng masaya, maligaya, kapiling ang kanilang buong pamilya. Kaya po, Panginoon, dalangin ko na naway ang mga natitira pa nilang mga buhay, naway maipaglingkod nila sa inyong banal na iglesia. Lalo-lalo na po rito sa Imus Church of Christ. Kaya po, salamat po. Ang pananambahang ito ay aming ibinabalik na may pagpapasalamat, na may pagpapakumbaba ang bawat isa. Nawa po, Panginoon, ay tanggapin niyo ito sa inyong kinalalagyang bayan na langit. Nawa po ay bigyan niyo ng kasagutan ang mga may mga kahilingan, lalo-lalo na po yung mga may mga karamdaman pa sa mga sandaling ito. Kaya po, Panginoon, ayon po sa aming makakaya, O Diyos, na naway ilayo niyo kami sa anumang tukso lamang kay Satanas, at kami po, Panginoon, ay maglilingkod sa inyo tulad ni Josue, ang buo niyang pamilya ay naglingkod sa inyo ng tapat, Panginoon. Kaya po, Panginoon, nawa ay ang aming pong mga pamilya ay maglilingkod sa inyo habang kami po ay nabubuhay. Kaya po, Panginoon, ito po ang aking dalangin sa taking pangalan lamang po ni Jesus. Amen. At sa pansamantalang pag-iwahiwalay po natin, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen.